Kamakalawa ay inilabas natin sa part 1 ng ating special report na tila nilulunod ang taong bayan dahil sa sinasabing daan-daang ghost flood control projects. Pero sa huli, natuklasan na 14 lamang ito. Pinuntahan ng PRTV News ang isa pang flood control project na binisita pa mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang part 2 ng special report ni J.M. Pineda. Kamakailan lang ay may isang slope protection na naman na bumagsak muli sa Pampanga. Higit 20 mga bahay ang naapektuhan nito at ang iba halos hindi na matirhan. Noong nakarang taon ay binisita na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makita ang sitwasyon dahil may hinalang substandard at hindi maganda ang disenyo nito. Ngayon, iniimbestigahan na muli ito. Hindi lang yan kundi libo pa ang hindi nasisilip ng gobyerno sa mga flood control projects sa Pilipinas. Pabago-bago pa ang bilang ng mga proyekto na kanilang binabanggit na posible umanong pagmulan muli ng galit ng mga Pilipino. Well, siyempre may epekto yon, no? Parang na-build up kasi yung mga substandard at saka mga ghost project. Tapos ngayon ay bumaba. So, magsususpetsa yung mga tao na ano ba nangyari? Ba't ang laki ng difference? At ang mas importanteng tanong ng mga Pilipino, bakit maliliit na isda lamang ang nahuhuli ng gobyerno? Itong Quezon Revilla at saka yung isang Diskaya ay definitely not enough. At kung hindi nila magagawa yan the soonest, patuloy na bababa yung approval rating ng presidente. Gayan rin ang opinyon ni Bicol Saro Party List Representative at House Infrastructure Committee Chairman Terry Ridon na mahalaga umano kung may makukulong ba sa mga anomalyang ito. Hindi ko tanggap naman ho ng publiko na pwede ho talagang magbago yung bilang. No? Ang pinakamahalaga naman po ay meron po talagang totoong mapapanagot. Whether kawani ng gobyerno yan o mataas na mga opisyal, no? Whether congressman, senador, executive officials na involved po dito. Pero para sa maraming mambabatas, gaya ng naging pahayag ni Manila Representative Benny Abante, kailangang idaan sa tamang proseso at maayos na investigasyon. Hindi dapat mamayani ang ingay ng iilan na ang hangad ay makulong ang kanilang kalaban sa politika at matakpan ang pansariling maling gawain na pilit itinatago sa pamamagitan ng pag-aakusa at pagtuturo sa iba kahit wala namang ebidensya. Matinding galit at pot pa rin ang nararamdaman ng maraming mga Pilipino dahil sa nalalaman nilang anomalya sa mga proyekto kontrabaha sa Pilipinas. Pero malaking palaisipan pa rin sa kanila. Sino nga ba ang dapat managot at hanggang kailan ang investigasyon ng flood control project? At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno? Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.